Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang kapistahan ni San Bernabe. Napakaganda po ng ibig sabihin ng pangalan na Bernabe, Barnabas. Ibig po sabihin ay nagpapalakas ng loob. Barnabas means the encourager. Dahil nung buhay si San Bernabe, kasama niya si San Pablo, pinalakas niya ang loob ng mga sinaunang Kristiyano sa kanyang salita, sa kanyang paglilingkod sa kanila. Mga kapatid, ito po ang isang hamon ngayong araw. Sana tayo din ay maging Bernabe sa mga iba. Dahil ang ating mundo ngayon, balot ng lungkot, ng galit, ng hidwaan. Ang ating mundo ngayon ay nawawala, maraming nagwawala. Kailangan natin ng mga taong magpapalakas ng ating mga loob. Hilingin natin, naturuan tayo ni San Bernabe kung paano natin mabigyan muli ng kabutihan, ng tuwa, ng saya, ang kalooban ng ating mga kapwa. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi tayo nagpalakas ng loob, kung hindi nanira tayo ng kalooban ng iba. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi ka nagpasaya, kung hindi, nagbigay ka ng sakit ng loob sa iba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay, ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita na masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwala ito sa Diyos ay sa pamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kami sapat na kahayan gawing ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niya kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ng alituntunin ang paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pat hindi matignan ng mga Israelita ang mukha ni Moises,
bagamat kaniningan nito ay lumipas. Kung ang paglilingkod na batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol ng kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na dulot ng pagwawalang sala. Dahil dito ay masasabi natin, ang dating ningning ay wala na, sapagkat nahalilan ng lalo pang kaningning. Kung may kaningningan ang lumipas, igit ang kaningningan nung nanatiling magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos makapangyarihan, ika'y tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ampon nating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng tron niya'y sambahin ng ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron ang mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na kanyang sumamba. Nang ampoy dalanginan, dinig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ampon ni nagsasalita sa gitna ng mga ulap. Sila na may nakinig, utos niya'y tunupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ampon naming Diyos, sinagot mo sila agad, at ika'y nakikilalang Diyos ay mapagpatawad. Ngunit pinagdudurusa mo kung gaway hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos nating Panginoon, dapat nating pupurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawala ng bisa, hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino man magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin yun, ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. May pagkakaiba po ba ang pagkakamali sa kasalanan, sa kasamaan,
What do you think is the difference between a mistake, a sin, and evil? Ang pagkakamali po ay may nagagawa kang mali na hindi mo naman talaga sinasadya at hindi ito nakasulat sa Biblia. Halimbawa po, nagluluto ka ng kanin, nilagay mo naman ng bigas ang rice cooker, nilagyan mo ng tubig, pero lumipas ng 1 oras, pagkabukas mo sa rice cooker, bigas pa rin. Hindi naluto, hindi naging kanin. Anong problema? Nakalimutan mong pindutin yung switch. Ano pong tawag nyo doon? Pagkakamali. Amen? Ang pagkakamali, hindi mo sinasadya. Hindi ka mulat, hindi ka conscious. At hindi naman nakasaad yan, nakalagay sa Biblia. Pero ang kasalanan ay paglabag sa kautusan ng Diyos. Alam mo naman dapat na hindi mo kailangan gawin, pero ginagawa mo pa rin. Di po ba? Kasalanan din, paggawa ng masama, kahit na alam mo ito ay hindi tama. Conscious ka na eh, aware ka na eh. Hindi ito mabuti, hindi ito kagusto ng Diyos, pero ginagawa mo pa rin. Yan ay kasalanan. Ang kasalanan ay pagiging matigas ang ating ulo. At sa Biblia, mas maganda pa nga ang larawan, to sin is to have a hard heart. Pero ang kasamaan ay hindi lang paglabag sa kautusan ng Diyos, kung hindi paulit-ulit mong nilalabag yung kautusan ng Diyos. Napakakulit mo. Paulit-ulit mong ginagawa yung hindi tama, yung hindi kagustuhan ng Diyos. Masama din ay yung, alam mo na hindi tama, tinuturuan mo pa yung iba sa hindi tama. Amen? So again, a mistake is doing something wrong which you're not aware, but sin is consciously not following God's law, but it is evil when you are now teaching others not to follow God. It is good to ask and to reflect today. Are you making a mistake? Are you sinning? Or are you already living a evil lifestyle? Kapatid, tingnan mo ang iyong buhay. Baka naman kaya hindi ka pinagpapala ngayon kasi ikaw ay nagkakasala at ikaw na ay napapasama. Hindi ka kasi magiging marangal sa karya ng Diyos, pinapaalala ng ating Panginoon, kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala at sa kasamaan. As Jesus said in the Gospel, one can be only the greatest in His kingdom if we obey God's law and if we teach others to obey God's will. Pansinin niyo po yung sinabi ni Jesus. Hindi sapat yung sumusunod ka lang sa kautusan ng Diyos. Dapat tinuturuan mo din yung iba na sumunod sa Kanya. Baka naman kaya hirap na hirap ka ngayon sa iyong buhay dahil nagkakasala ka at tinuturuan mo pa ang iba sa pagkakasala. Aminin po natin, marami sa atin ang ganyan. Hindi na nga tayo gumagawa ng mabuti. Tinuturuan mo pa ang iba na maging masama. Tingnan niyo po, malungkot na balita ngayon. Tumaas daw po yung mga kaso ng mga HIV positive sa buong bansa. Ang tanong, bakit kaya? Kasi naging kultura na po natin, lalong-lalo na sa mga kabataan, yung pakikipagtalik na hindi man sila kasal. Minsan, impluwensya po yan ng internet, di po ba? Nakakalungkot, napakabata, mga 3 years old, nag-i-internet, nanonood na ng malalaswa. Paano natutunan? Kasi nakikita sa mga matatanda. Nakakalungkot din. Dahil sa impluwensya ng mga barkada, mga kaibigan, tinutulak na makipagtalik. Hinahanapan ng babae. Gusto daw na mawala ang virginity. Dahil pag virgin ka pa daw ngayon, nakakahiya ka. Hindi ka daw lalaki. Kinukot siya, napapahiya, nape-pressure sa mga kaibigan, sa mga barkada para lang makipagtalik sa iba. Hindi po ba masama ito? Kasi ang pagkikipagtalik or sex is something sacred. Kapag nakikipagtalik ka, hindi lang naman yung katawan mo ang binibigay mo eh. Parte ng iyong kaluluwa, pinagkakaloob mo. Amen? Meron po tayong RH bill. Pero bakit dumadami pa rin yung mga sexually transmitted disease? Bakit hindi effective itong batas na ito? Kasi
Hindi naman talaga batas ang kailangan natin. Di po ba? Ang talagang kailangan natin ay pagbabago ng isip at puso para sumunod sa batas o kautusan ng Diyos. Amen? Minsan, isa pang malungkot na kwento at katotohanan, kapag galit tayo sa isang tao, naghahanap tayo ng mga kasangga. Naghahanap tayo ng mga ibang tao o makakasama para magalit din sila dyan sa taong kinagagalitan natin. Di po ba? Aminin natin. Isang masamang ugali natin yan. Tinuturuan natin ang iba na magalit at magkaroon ng pagkamuhi sa kanilang mga puso. Pero kapatid, kung galit ka, bakit mo tuturuan yung ibang magalit? Nasa totoo naman, hindi naman sila kasama dun sa away nyo, dun sa issue nyo. Di po ba? Remember this, you are teaching a demonic wisdom when you are teaching others to be angry, to hate. Kung galit ka, sa'yo na lang yung galit mo. Hindi po magandang regalo yan. Amen? Tandaan, ang galit ay parang granada, sasabog yan. Kung hindi mo ihahagis, kung hindi mo itatapon, makakasakit sa'yo yan. Amen? Pinapatay mo ang sarili mo dahil sa galit mo. Nakakasakit ka ng ibang tao dahil sa galit mo. Because remember, that anger is one of the deadly sins. Amen? Minsan, pati yung mga bata, musmus ang kaisipan, inosente, tinuturuan na natin ang kasalanan. Ano pong unang-unang kasalanan na tinuturo natin sa mga bata? Ano po sa tingin niyo? Ito po, kasinungalingan. Di po ba? Aminin niyo. Minsan kapag dumarating na yung mga naniningil sa inyo, o kaya may tumawag, sinisingil na kayo sa inyong mga utang, ang sasagot yung inyong mga anak. Pagkatapos, sasabihin, Mama, hinahanap ka. Ano sasabihin niyo? Oh, anak, shh, wag ka maingay ha. Sabihin mo, wala si Mama dito. Ha? Sabihin mo, umalis siya. Anong sasagot ng bata? Sabi po ni Mama, wala daw siya. Hindi po ba? Kaya po wag po kayong magtaka. Bakit ang dami sa atin mga sinungaling? Amen? Kasi bata pa lang tayo. Tinuruan na tayo ng ating mga magulang. Kapatid, munting paalaala lang po ito para sa ating lahat. Kung nahihirapan ka na sumunod sa kautusan ng Diyos, sana wag mo naman turuan ang iba na maging masama, na maging pasaway, na lumayo sa Kanya. Kung gusto mo magkasala, desisyon mo yan. Malaya ka. Huwag ka naman magdadamay. Amen? Maluwang po ang daan sa impyerno. Yan nga ang sabi ng kanta highway to hell. Libreng-libre. Para sa'yo yan, kung gusto mo, kung pinipili mo yan. Pero sana naman, huwag ka nang magsama ng iba. Dasal at panalangin ko po, marami sana sa atin, habang nakikinig nito, makaisip, magbago ang kanilang kalooban. Hindi pa huli ang lahat. Wala naman pong pinanganak sa atin, masamang masama, hindi po ba? Kahit na sabihin natin merong original sin. But hey, remember, before the original sin, there is an original blessing. Nauna ang Diyos, naunang pagpapala ng Diyos, bago ang pagkakasala ng tao. Walang pinanganak na masama. Tayo'y gawa ng Diyos. Nilalang niya mabuti. Napasama lang naman tayo At natuto lang naman tayo na gumawa ng masama. Ito po ang mabuting balita. Kung nakatuto ka ng masama, kung natutunan mong magkasala, pwede mo naman makalimutan yan. Advantage din po yung meron tayong short-term memory. Pwede ka pa naman matuto muli na gumawa ng mabuti na maging tapat sa Diyos. Amen? If you have learned to be lustful, you can still learn to be pure and faithful. If you have learned to hate, if you have learned to be angry, you can still learn to forgive. If you have learned to hate others, you can learn to love again. Opo, mahirap minsan na maging mabuti. But remember this, difficulty does not mean impossibility. Mahirap, pero pwede maging mabuti at banal. Ano po ang kabutihan at kabanalan? Ito yung gusto mong malaman ano ang kagustuhan ng Diyos. Ito yung kagustuhan, gusto mong sumunod sa Kanya dahil mahal mo ang Diyos.
At ito din yung may kagustuhan kang ituro ang kagustuhan ng Diyos sa iba. Kabanalan at kabutihan, yung nilalapit mo ang iba sa Panginoon. Mas mabuti at mas maganda. Turuan mo ang iba tungkol sa pagmamahal sa Diyos. Dahil na nagtuturo tungkol sa pagsunod sa Diyos, ay tinataas niya, ay pinagpapala niya. Hindi lang kakaunti, kung hindi sobra-sobra. Amen. Tumayo po tayo. Pinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumunod sa Kanya mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan ang iisang pananampalataya. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humihikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasig upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagin ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay ay gawin mong banal.
sa iyong pagbabasbas na magpaalab nawa ng ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapagkat ito rin ang nagbubunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, tinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay sa ligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal, hindi magwawakas kahit kailanman. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kami narito ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa
sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, si San Bernabe, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas sa loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isuyo niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and weak. Lord, let me lift up those who are weak, and make the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo ng aming pinagsaluhan sa paggunita ng apostol si San Bernabe ay maganap ng hayagan sa aming buhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, may dalawa po tayong pwedeng pagpiliin ngayong araw. Pwede kang maging San Bernabe o pwede kang maging Barabas. Saint Barnabas is different from Barabbas. Magkaiba po yung dalawang yon, ha? Kilala natin si Barabas. Siya yung pinili ng mga tao, yung kawatan, yung kriminal, mas pinili ng mga taong lumaya kaysa sa ating Panginoong Hesukristo. Si San Bernabe naman ay kasama ni San Pablo. Siya nagpalakas ng loob ng mga sinaunang Kristiyano na kahit na sila ay inuusig, sila ay pinapahirapan, pinapatay, kinukulong, nandun pa rin siya, ginagabayan niya mga sinaunang Kristiyano. So you can be a Barabbas, turning away people from God. Or you can be a Barnabas, encouraging people to be close to God. Mga kapatid, kung namulat ka, nakukonsensya ka, alam mo sa loob mo, di ka lang nagkakasala pero ikaw ang nagiging sanhi at daan ng pagkakasala sa iba. Sana naman, kaisip ka ng mabuti habang may oras at panahon. Tulungan mong iba, turuan mong iba na mas mapalapit sa Diyos para pagdating ng araw, sa ating pag-uwi sa karya ng Diyos, tayo magiging marangal at tunay na maipagmamalaki ng Panginoon.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.